Hindi na sinabi ni Senator Cayetano, ni Pia, mga kasama namin sa campaign. Sabi ko, nag-focus pa kayo? Hindi. Pinag-usapan niyo ba? Hindi. Nirefer pa sa inyo? Hindi. Committee rule? Hindi. Sabi ganun. Yun ang sinasabi nila eh. I'm just quoting the other senators who were in that time in Congress. Opo. Pero tanong ko naman, bakit walang nagsalita sa kanila? Well, nagsalita sila sa amin. They were saying, they told us about it. I don't know if they informed the media about that or if the media asked them about it. Pero kung kayo ay nag-handle nito, how would you have handled it? Pumasok yung articles of impeachment Feb 5 tapos mag-election. Ano yung dapat discard? I would have referred it to the Committee on Rules automatically. And then I will ask my majority leader, who is the chairman of the Committee on Rules, automatically should conduct a hearing, at least, the very least, conduct a caucus among the members of the Committee on Rules and discuss what they want to do with it. Ano? Shall they convene as an impeachment court? Shall they recommend to the Senate President or to the Senate itself? Because the Senate President is not the Senate. He's merely the presiding officer. The Senate is the Senate. So dapat yun, kinonsulta yung mga kasama nila at tinanong, anong dapat natin gawin dito? And if I were, as a question Christian, ako yan, ang gagawin ko doon, sasabihin ko sa mga electionist, mali yung sinasabi na mga kasama sa kampanya nyo to. Maganda nga kampanya nyo to, araw-araw, nasa TV kayo, libre. Hindi kayo biblo dapat pumili. Dahil araw-araw, hearing. Ayun na sasabihin ko sa kanila. Okay. So kung kayo yung nag-handle, kayo yung SP nung panahon na yun, you would have preferred na tinuloy yung trial before elections? No, at the very least, convene as an impeachment court. Okay. Then discuss the content and discuss whether there should be a trial or there should wait for a time wherein they would call a trial or in the inquiry. Opo. Pero yung trial itself, kailan nyo na-envision nyo kung sakasakali? Yung kung ako yung Senate President? Opo. Pwedeng after about, siguro by March, dapat yun. Kinunpin nila. Because it will also be good for the Vice President. Siya yung impeachable officer na kiniklaim ng articles of impeachment. It will be good for her. So she will be given a chance to answer all the allegations of the House of Representatives. Kesa sa ngayon, nakabitin. Ngayon, kung ano-anong iniisip ng mga kababayan natin. At kung ano-anong lumilitaw na baka ganito, baka gano'n. Baka dinelay, baka ganito. Excuse me. Yung naalala ko kasi dito sa nung 2012 Corona impeachment trial, si Senate President dito, Enrile, siya yung nagsabi, nakalagay sa Constitution forthwith, so kailangan gawin natin ito agad-agad. In this case, nasunod ba yung forthwith na yun? Hindi. Hindi. Talagang hindi pinansin yung forthwith. Kasi yung forthwith, ang ibig sabihin nun, immediately. Mas legislative language lang ang forthwith. Kaya sa Constitution, forthwith ang inilagay at hindi immediately. Pero hindi ang ibig sabihin ng forthwith, immediately, hindi pwedeng ibig sabihin nun sakala lang. Okay. So, pero yun nga, nandiyan na yan dito sa, no? So, hindi talaga nagsimula yung proseso sa Senado until very recently. At originally nga, yung pagbasa ng articles of impeachment, gaganapin sana noong June 2, sunod nila June 11, pero may nangyari ng June 10. Unang-una, ano po ba tingin nyo rito sa desisyon ng Senado na ayaw nilang gamitin yung term na remand, no? Pero parang ganoon din yung dating. To return the articles of impeachment dyan po sa House of Representatives. Kasi nga, dapat yun. Tinignan muna. How can you remand something that you feel is or you think is unconstitutional or you think is wrong when you have not read it? Ang nakalagay doon sa resolution nila, deep red. Ibig sabihin nun, kunwari, nabasa na natin. Alam naman nila yun. Gawain namin yun Deep red. Kahit sa journal deep red. Kunwari, nabasa na natin Ganun, ibig sabihin nun So, may ganun pala. Deep red Hindi, ano ba ba? Tagalogin mo nga yung deep red. Hindi ba? Hindi, ibig sabihin. Nabasa. Nabasa na natin Siguro. Okay. Parang ganun yun hindi mo nabasa. Hindi mo alam ang content. Paano mo nasabing constitutional? Okay. Diba? Okay, pero nag-convene kayo January 3.
convene kayo as impeachment court January 3. Yung sinasabi ko dapat ginawa ng February 5, ginawa ng January 3. May refer sa rules. Oh. Ito pa isa ko tanong dito sa bilang isang presiding officer, pwede bang soplehin o hindi na ituloy kung meron mang isang miyembro ng Senate Impeachment Court na nag-motion na ipa-dismiss yung impeachment case? Clearly, wala naman ito sa kanilang responsibility. Pero ito yung ginawa ni Bato. Mali yun. Nakabihis na sila. They convened themselves as an impeachment court. Dalawang impeachment pinagdaanan ko. Na-review ko yung impeachment sa Amerika. Ang senator judge, hindi nakakapag-file ng resolution on that particular, on any topic like that. Senator judge eh. Laging yun eh. Collegial. At ang pwede mo lang gawin, usually, ang sinasabi lang dito, ang pwede lang, based on the rules, is ang isang senator judge, you can ask questions for clarification, never the point as acting for, let's say, as a prosecutor or for the prosecutor or for the defense. Dapat hindi ganun ang kilos mo. Yung ganung klaseng motion for the defense. Nagpakita ka ng impartiality ng sobra obvious. Pag ganun dito, Sen, ito yung tanong ko. So, kunwari, kayo yung presiding officer. So, maliwanag naman na hindi yun saklaw ng responsibilidad ng isang senator judge. Pero, tumayo si Bato. Sinabi, I move to have the impeachment case dismissed. Ano yun? Pwede bang i-out of order yun? Ako, hindi ko kasi, hindi ko alam kung ano ang mabuting ginawa niya doon, yung presiding officer. Pero sa akin, on hindsight, at syempre pag hindsight, 50-50 vision 20-20 vision. Malabo pa rin yan. 20-20 vision. Dapat yun, kung meron silang ganung motion, dapat ginawa nila nun as a legislative body, not as an impeachment court. Then anything can be brought forth. Ang nangyari, merong isa sa kanilang nagsuggest, I don't know, baka isa sa mga abogado nilang paligid doon, na mag-convene muna tayo sa impeachment court, saka doon natin pag-usapan yan. Yung refund na pag-usapan natin. Hindi nga dapat sa isang senator judge na nagpapile ng resolution na gano'n eh. Dapat yung impeachment court, yun, at tamang procedure doon. Yung pakinggan ninyo yung